Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point na po tayo guys. Gusto ko lang po kayong i-update sa new Gcash account na ginawa ko noong May 5 para sa aking Junakis. Noong May 5 guys, is ginawa ko nga itong account na ito, Gcash account para sa aking anak, and ginawan ko rin siya ng, the same day ginawan ko rin po siya ng CIMB account and PayPal account, and then inilink ko po sila kay Gcash. Yes. Ang goal ko po kasi dito is gusto ko siyang matest guys, gusto ko siyang masubukan kung parang challenge ba, parang challenge kung possible kaya nasa loob ng 45 to 90 days guys, kasi may kutob kasi ako guys, may kutob kasi ako dahil sa other videos ko nga is naikwento ko nga na kailan lang ako naging active kay CIMB pero na-offeran po agad-agad ako ng ready credit. So, nung time na ginawan ko ng Gcash account ng aking anak guys, is gusto kong matest kung gusto kong mapatunayan kung sa loob ba ng 45 to 90 days guys is pwede siyang ma-offeran ng product loans from CIMB and Gcash, like from CIMB ready credit, from Gcash, Gloan, Ggives, Buy Load, and Gcredit. So nung July 16 nga guys, ito ay pang 70 na araw, 70. Ang challenge ko guys is 45 to 90 days. So nung July 16, ito ay pang 70 days ng Gcash account na ito guys. July 16, na-offeran po siya ng Gcredit. Yes. Ano lang ba ang naging activities nitong Gcash account na to guys? Mauulit ko lang guys na the same day ginawan ko to ng CIMB account and PayPal account, and then nilink ko agad-agad kay Gcash guys. So meron na nga siyang Gsave. So nag-Gsave siya guys. Konti lang naman yung savings nito. Konti lang, maliit lang guys. And sa Gcash naman guys is konti lang din ang naging transaction nito. So kay CIMB kasi guys, kay CIMB is ginawan ko siya guys ng daily auto save. Yung daily auto save naman niya sa multiple savings sa loob ng CIMB po ito 50 pesos, 20 pesos, ganun. Maliit lang guys yung auto savings niya. So kay Gcash naman guys, meron siyang every Sunday na auto invest 50 pesos, and then ang dinidiscuss natin guys dito is kung ano yung mga naging transaction nitong Gcash account na to, bakit na sa pang 70 days niya is na-offeran po siya ng Gcredit para malinaw po ano. So, ang naging transaction history ng Gcash account na to guys is yun nga, meron siyang maliit lang na Gsave kay CIMB, and then syempre nakalink po yan kay Gcash dahil Gsave nga po, and then nag-transfer ako ng maliit na halaga lang sa PayPal niya, and then kinash in po niya 2 beses sa Gcash niya. Sa 2 beses lang po, una 1,000, then pangalawa 500. Ang 1,000 charge lang po pag i-cash in mo siya sa Gcash is 10 pesos. Pag 500 po is 5 pesos. So napakamura lang guys, di ba? Mag-cash in ka naman sa PayPal is sa halagang 1,000 is 49 pesos lang po 'yon, kung natatandaan ko ng tama. Yung 1,000 pesos, 49 pesos lang po ang charge ni PayPal. From my CIMB po 'yun from my CIMB account po 'yun. And then ano pa ba yung mga naging transaction niya sa Gcash? Ginamit-gamit ko lang po ito. Bihira kong ginamit-gamit sa pag-pay kay Bilis. And then, wala siyang buy load transaction. Wala po. Every Sunday, auto invest lang po na 50 pesos. And then, minsan lang nakapag-participate siya sa madalang lang na nakakapag-participate siya sa GForest kasi laging unavailable yung GForest tuwing bubuksan ko. So, itong Gcash account na to guys, hindi siya ganun ka-active dahil ako po ang humahawak nito dahil busy po ako lagi, hindi ko naman po siya laging nabubuksan. So, konti lang yung mga naging transaction nito. Bihira ko tong napadalhan ng pera, tapos sinave niya sa Gsave, bihirang-bihira lang po from the day na ginawa tong account na to. So, lately, ginamit-gamit ko lang siya sa pagpipay kay Bilis. Konti lang po. Nagpo-promote po kasi ako ng video sa nagpo-promote po ako ng video sa TikTok. So, pag nagpo-promote po ako ng video sa TikTok is yung 25 pesos lang po. Ang 25 pesos kasi ngayon sa TikTok is sa video promote is ang 25 doon is additional 3 pesos o 28 pesos. So, ginamit-gamit ko rin po ito, pero konti lang po 'yun, bihira lang din po. And then lately lang po 'yan, lately lang. And then this lang yan guys, this last today is as of today, July 18, habang nire-record ko ito, July 18 po. So, konti lang. In short, konti lang talaga guys yung mga naging transaction history nito. So, nagulat ako guys nung dire-diretso na tayo guys. Nung July 16 ng gabi nga guys is binuksan ko yung actually nung nakaraang araw ko pa to binubuksan, pero alam niyo na si Gcash laging maarte si Gcash pag mahina yung internet mo, ang hirap niyang buksan. So, nung July 16 guys, tapos busy ako, ganun. So, bihira ko talaga mabuksan tong Gcash account na to. Yun, pag kailangan ko siyang gamitin, magka-cash in na lang ako, tapos ginagamit ko siya sa TikTok, ganun. One time lang yata guys nakapag-purchase ako sa TikTok, ginamit ko rin tong account na to. And then, nung July 16 guys, binuksan ko tong account niya, and then, syempre, tuwing binubuksan ko to, chinecheck ko yung kanyang G-score, and 500 pa rin guys yung nakikita kong G-score niya. May video na ako nito guys, so, pinuntahan ko na naman yung Baro guys, chineck ko baka may offer na, syempre para may share natin, di ba? So,
Usually guys, pagbukas mo ng Gcredit, thanks for checking, di ba? Yung pag chine-check mo yung Gloan, Ggives, Borrow Load, pag wala ka pang offer, thanks for checking. Yung makikita mo. So, nagulat ako nung July 16 ng gabi. Ito ang nakita ko nung pagbukas ko sa Gcredit niya, guys. Confirm your email. Please ensure that the information below is correct. So, sabi ko, napaisip ako, ano to? We'll send all your Gcredit messages to the email, to your email na, yan na. And then, personal information, and then pinakita niya kung ano yung personal information mo kay Gcash. So, masyadong manas yung aking ulo, guys. and then, may papi-fill upan siya sa'yo, guys. Konti lang naman. Ito, other personal details, gender, civil status, other mobile number. Yan lang yung pinilapan ko, guys. Meron siya ditong landline number and TIN number. Hindi ko yan pinilapan dahil wala naman. So, optional din. Tsaka optional din naman siya. Hindi naman siya mandatory. Sa emergency contact naman, guys, is first name, middle name, last name. Ito kailangan mandatory. Kailangan mandatory to, guys, sa emergency contact, first name, middle name, and last name. Kasi wala siyang nakalagay, guys, na optional. Tapos contact number, and then family relation, anong relation nyo. And then other personal details. Yan. Actually, guys, nagkadoble yung screenshot kasi nakailang ako dito, guys, nakailang, pasensya na po kayo sa buhok kung magulo, huwag nyo nang pansinin yan, mahangin po kasi sa loob ng bahay. And then tapos, guys, i-double check mo na kung tama yung mga finilapan mo dyan. And then i-tick mo na yung mga boxes dito. Kailangan basahin mo konti yung mga terms and condition and data privacy agreement, yan. Kung tama na lahat yung finilapan mo, pwede mo pa namang i-edit, pwede ka pang bumalik at i-edit, and then submit na. And then pagka-submit, guys, ayan, pinapaano pa niya itong Group Creditor Life Insurance, pinapaano ka pa, binibigyan ka pa ng option kung gusto mo bang i-activate itong kasi hindi naman mandatory ito, guys, kung gusto mong i-activate or hindi. Itong Group Creditor Life Insurance. So, next, inactivate ko siya, guys, and then tick the box lang, guys, and then yan, inactivate ko siya, guys. Basahin mo lang, meron siyang mga terms and conditions, yan, basahin mo lang. And then pagkatapos submitted na, your Gcredit application is being proceed. And then you will receive a notification once your status has been updated. Hindi naman ako nag-antay, guys. Naibalik lang ako sa my wallet page, and then bumalik ulit ako kay Gcredit. Ito na ang bumungad, welcome to Gcredit. Tap into a credit line via your mobile phone. Next, convenient in-app payment. So bawal ang screenshot kay Gcredit, guys. Maintain your Gscore. Interest rates are based on your Gscore. Pay your dues on time to keep interest rates low. So ayan na, guys, dahil bawal nga ang screenshot, kinuhanan ko na lang sa kabilang phone. Ayan. So kung pupunta ka sa Gcash profile mo, guys, is ang makikita ko lang na Gscore niya doon is 500. Pagdating sa Gcredit page, guys, is 525 ang kanyang Gscore. So ito may offer sa kanyang 1,000. Hindi ko na i-disclose yung kanyang guys, para hindi na masyadong obvious. Hindi ko na po i-disclose yung kanyang yung binigay sa kanyang due date, guys, ha. Medyo confidential na natin 'yan. So your Gcredit is not enabled as backup for online payments. So inon ko 'yan, guys, inon ko 'yan para just in case na kailanganin mo siyang gamitin sa mga pwede ang Gcredit, yun, pwede mo siya agad-agad magamit. Hindi mo na kailangang pumunta ng Gcash para i-enable siya, i-on siya. So ayan, guys, nung July 16 yan, guys, ha. So July 17, guys, ayoko pa sanang galawin to, guys. Pero ewan ko kung bakit ginalaw ko. Sinubukan ko siyang i-transfer, guys, sa CoinsPH ko, guys. So transfer ko siya nung July 17 sa CoinsPH ko. Syempre pag i-cash out mo ang Gcredit, guys, is may charge si CoinsPH na 25 pesos. So paano ba mag-cash in kay CoinsPH? Pindutin mo lang, guys, yung deposit kay CoinsPH. So paano ba mag-cash in kay CoinsPH? Share ko na rin sa inyo, guys, ha. So kung meron kang CoinsPH account, maganda yun, guys, kasi tapos may Gcredit ka, pwede mong i-cash in si Gcredit kay CoinsPH. So tap mo lang yung deposit, and then may option na magpa-pop up, cash in, add PHP to your account, yan. And then ito yung mga yung mga ni CoinsPH, yung mga cash in partners niya, e-wallets, yan, banks, remittance center. So dito tayo kay remittance center, guys, kay Palawan Pawn Shop. And then kay Palawan Pawn Shop, nandito na si DragonPay. Enter mo
enter mo yung, kailangan mag-compute ka na ngayon guys kasi 1,000 lang yung G-credit. Kung gusto mong i-cash out lahat yung G-credit na 1,000, i-enter mo lang dapat dito ang ima-minus mo guys yung yung 25 pesos na charge ni Coins.ph, tapos may charge po si GCash na 10 pesos, so 35 pesos. Ngayon i-calculate mo na yun guys, 1,000 minus 35 equals 965. So 965 lang dapat ang ilalagay mo dito sa amount, and then lagay mo na rin yung email ng Coins.ph mo guys ha, yung email na Coins.ph mo, tsaka yung cellphone number ng Coins.ph mo pagdating dun kay GCash sa pag-fill up kay DragonPay. So yan, and then pagdating dun kay yan, yung 965. And then, ayan na, binigyan ka na ni Coins.ph ng breakdown. Ikakopy mo na itong reference number sa baba, guys. Yan, ang kailangan mo daw i-enter sa DragonPay. 990 plus yung charge ni GCash na 10 pesos, guys, magiging 1,000 na buo po yan. And then, yan, pupunta ka na kay GCash, and then, punta ka sa payment solution, and then, hanapin mo si DragonPay, and then, fill up mo na, ilalagay mo na dito yung reference number na binigay ni Coins.ph, and then yung contact number ng Coins.ph mo guys, and then yung email address ng Coins.ph mo, and then i-enter mo na yung 990 yung binigay na guide sa'yo ni Coins.ph. So ayan, lalabas na nga na 1,000 ang kabuuan nung so yan, option mo. Medyo hindi kasi dahil hindi nga sunod-sunod yung screenshot ko guys, dahil dalawang mobile gadget yung ginamit ko dito. So pasensya na kayo guys. So ganun lang naman kadali guys mag-cash in kay Coins.ph. Double check mo na lang yung fill upan mo kay DragonPay. Ang importante lang naman doon guys, tama yung ginamit mong receiver doon. Ang receiver mo doon guys is yung cellphone number mo kay Coins.ph tsaka yung email address mo. And then yung amount dapat eksakto, walang hindi ka sosobra kay G-credit. Eksaktong mabuo mo yung 1,000 para ma-cash out mo ng maayos. Walang labis. Pwedeng magkulang, wag lang lumabis kasi syempre hindi yun i-allow ni G-credit. So successful na nga guys na na-receive ni Coins.ph yung 965, pero maisingit ko na lang din guys para mas madali ko sanang ma-cash out yung eto na pala, sorry. So na-receive na nga niya yung 965 guys, di ba? And then ito-transfer ko sana siya sa GCash guys. So pag-scan ko ng generated QR ng GCash niya is ibabalik ko rin sa account niya dahil gagamitin ko siya sa bilis. And then guys, pag-scan ko ng generated QR niya sa GCash, may charge na 15 pesos. So ganito nga ang gagawin mo guys para makamura ka. Magkano na-discount? 5 pesos lang naman. Kasi ginamit ko siya guys kay 5 pesos lang. Nakakatawa. Kayo na matawa guys sa kwento ko ha. Kasi hindi ko to na hindi ko to naisip. Dahil may charge na 15 pesos si GCash guys, ang ginawa ko is nag-generate ako ng QRPH kay Maya Business para ma-transfer tong 965 na to. Ngayon, aware na ako guys na may charge si Maya Business na 5 pesos pag nag-receive siya ng funds. So, yung 965 magiging 960 na lang guys kay Maya Business. So, ngayon, pagdating kay Maya Business, ita-transfer ko naman siya ngayon sa GCash niya. So, may another 5 pesos na charge. 'Di ba? 5 pesos lang naman, di ko pa talaga diniretso dun sa generated GCash QR niya. Pinadaan ko pa talaga kay Maya Business na may 5 pesos charge sa pagpasok, may 5 pesos charge din sa paglabas. Kumbaga, 5 pesos lang pala yung diferensya kay GCash. Pinahirapan ko pa yung aking sarili. Pero okay na lang din yun guys kasi at least naipadaan mo kay Maya Business. Kumbaga, mo rin kasi yun, nagbi-build ka rin ng ang tawag nito, parang bini-build up mo rin kasi pagka ganun yung account sa Maya Business, lalo na si Maya Business ko guys is may ako diyan, may Maya Advance ako diyan. So i-separate video ko na rin si Maya Advance dahil medyo dati is nadi-disappoint ako sa kanya, pero ngayon medyo okay na rin. So gagawan ko rin to ng video guys. So abang-abang kayo guys kung bakit meron akong mga hinanaing at hinanakit at kahit pa paano is nawala naman na yata kay Maya Business. So hanggang dito na lang ba guys yung mai-share ko. Hindi pa dahil napakahaba na nitong video na to guys, dahil shinare ko na rin po sa inyo kung paano i-cash out yung kanyang G-credit, dahil kailangan masubukan na rin natin guys para and then bayaran natin sa tamang takdang panahon guys. Huwag tayong magpapadelay para ma-build up din niya yung credit worthiness niya Yun lang din naman ang isang reason ko siguro doon kaya kinash out ko yung kanyang G-credit, and then bayaran natin on time para makita ng system ni GCash and ni CIMB na okay pala to. Yes. Ano pa ba? O di ba guys? Yung ito lang kasi wala sa ko dati to guys pero ewan ko ba kung bakit naisipan kong gawing challenge to na ang new GCash account ay possible kaya. Maalala ko na pala.
naisip ko itong challenge na to guys, na ang new GCash account ay possible kayang ma-offeran ng product loans from CIMB and GCash sa loob ng 45 to 90 days. Kasi nga po, sa ibang video ko guys, nabanggit ko na si CIMB Digital Bank nga guys, is kailan lang ako naging active dyan, pero na-offeran po agad-agad ako ng Ready Credit na worth 30,000 credit limit and may 2.5 interest rates lang po. At napakaganda po niya, at napaka overwhelmed po ako. Very much appreciated ko po si Ready Credit ni CIMB, at syempre very appreciated ko po si CIMB kasi hindi ko naman po ine-expect yung privilege na ma-offeran ako, kasi hindi naman ako nagde-deposit sa kanila ng malaki. Kumbaga, ang dine-deposit ko lang naman po doon is yung parang araw-araw na expenses na napapaikot-ikot ko lang, labas balik, parang ganun lang. So kung sa mga wala pang digital banks dyan guys, highly recommended ko. Pero hindi po ako nagpo-promote dito sa channel na to, hindi po ako nagpo-promote, hindi po ako bias, pero dahil napakaganda po ng experience ko kay CIMB Bank, highly recommended ko po siya sa mga hindi naman masamang i-recommend ko si kasi hindi naman siya scam, di ba? Highly recommended ko po si CIMB Banks para sa mga baguhan pa lang na gustong magkaroon ng digital banks. Napakaganda po talaga ni CIMB. And hindi mo kailangang mag-deposit diyan guys ng malaki. Kailangan mo lang gumawa ng multiple savings, gumawa ng multiple goals. Halimbawa, may gusto kang bilhin in the future or may gusto kang pag-ipunan, gawan mo siya ng goal, or mag-save ka araw-araw. 10 pesos, 5 pesos. Yes, yun, appreciated yun ng ni CIMB Bank Digital Banks, di ba? Sabi ko sa inyo hindi ako maperang tao guys, napakaliit lang ng savings ko dyan. Hindi ako nakakapag-maintain dyan ng pero na-offeran ako ng 30k limit of Ready Credit. Inaantay ko na lang guys na ma-increasean ako, tsaka ma-offeran ako ng terms. Shout out to CIMB. Joke lang guys. So guys, sobrang haba na po itong video na to. Ang ko lang naman dito, ang purpose ko lang naman dito guys is ma-share ko sa inyo yung update ng new GCash account ng aking Junakis, na ito na nga guys, yung challenge ko sa account na to, na possible kaya na sa loob ng 45 to 90 days is ma-offeran siya ng product loans from CIMB or GCash. Ito na nga guys, si G-Credit. Dahil hindi naman siya guys, nagulat lang ako guys, tsaka hindi ko rin to talaga masyadong sineryoso guys. Dahil kung talagang sineryoso ko ito guys, gagawin ko talagang active na active ito. Busy rin po talaga ako, kaya hindi siya ganun ka-active. Sinasabi ko sa inyo guys, itong new GCash account na ito, hindi po siya ganun ka-active. So nagulat talaga ako na sa pang 70 days ng GCash account na to guys, is na-offer na siya ng G-Credit. Syempre pag ganyan na may offer na guys, i-start na natin i-build up yung ating credit worthiness. Wag na po nating sisirain yung ating pangalan. Wag tayong magkakaroon ng bad record sa kanila, lalong-lalo na po kay CIMB. Dahil napakaganda po talaga ni CIMB pag nakita po niyang good payer ka, good person ka, yung personality mo mapagkakatiwalaan. Hindi malabong offeran ka rin po niya ng Ready Credit. Kasi sa akin guys, yung Ready Credit ko, yung G-Credit ko guys, is kailan ko lang din ginamit yan. Ang alam ko matagal na po akong may G-Credit, pero kailan ko lang po ginamit yan, at parang 2 beses lang po akong gumamit yan, and then na-offeran, hindi po nag-increase yung 1k ko, pero na-offeran po ako nabigyan po ako ng chance para ma-invite na i-activate ang Ready Credit. So very thankful talaga ako. Hayaan mo na yung G-Credit ko, doon na ako kay Ready Credit. Okay guys, hanggang dito na lang. Kung hanggang ngayon ay nandiyan ka pa rin, tinapos mo itong video na to, very thankful po ako. Malaking bagay po yan para lalo po akong sipagin mag-share ng mga ganitong content. So thanks again for watching guys. See you on my next videos. Ingat po kayo.